Uy, nakain ka ng brown rice? May arsenic yan? Nako. Uy, nakain ka ng lentils? May phytic acid yan. Uy, nakain ka ng leche flan? May carbs yan? Ah, ano nang kakainin ko? Nako, kung kayo ay may kilalang ganyan na lahat na lamang ng pagkain sa mundo pupunahin at ipagbabawal, nako, ako na nagsasabi sa inyo, toxic ang taong yan. I-cut off po ninyo sa buhay ninyo. Simple put, kapag ganyan ang fina-follow ninyo sa SOCMED o pinakikinggan ninyo sa social media, nagdi-demonize na lamang ng mga pagkain, baka magkaroon kayo ng negative relationship with food. Parang yung isang pasyente ko na nag-consult sa akin, sumunod daw sa mga masterclass at mga kung ano-anong pinopromote na diets online at sinasabing ang pagkain daw ay mayroong defense mechanisms kaya hindi dapat kinakain ng tao. Ang ending, ayun, nagkaroon siya ng anxiety sa mga pagkain, nagkaroon ng GERD at laging mabilis ang tibok ng puso dahil sa mga pinakikinggan niya online. Sa ngayon, kami po ay nagsasagawa ng tinatawag na cognitive behavioral therapy sa kanya at siya rin po ay may session sa aming partner na psychologists and psychiatrists. Ito ay para i-correct ang mga maling notions niya sa pagkain. Ang lala, di ba? Umabot sa ganoon. Pero sige, explain po natin isa-isa ang ilang mga myths pagdating sa pagkain na parating nyo na lamang naririnig sa SOCMED. Una, yung brown rice na mayroong arsenic. Oh, meron po talagang content na arsenic yan. Ang arsenic po kasi ay nasa soil at po pwede po talagang makasama sa ating katawan ang sobrang arsenic. Dahil ko lamang. Sobrang arsenic. Pero sa katotohanan ng bagay, may mga pamamaraan naman para tanggalin o bawasan ng arsenic sa brown rice. Una, kapag kayo ay magluluto nito, ang pagbo-boil o pagre-rinse nito ay nakababawas na ng 60% ng arsenic. Kung gusto nyo pa pong bawasan ng mas marami, matapos po pakuluan ang brown rice, kapag kumukulo na ito, tanggalin po ninyo yung remaining na tubig, tapos i-rinse nyo ulit at lutuin nyo ulit ito. Mababawasan palalo ang arsenic niyan, kaya totally halos wala na. Doing this minimizes your risk of problems from arsenic. Kaya mas marami kang benefits na makukuha like vitamins, minerals, and fiber na nakatutulong sa pagbabawas ninyo ng risk ninyo sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Tandaan, hindi porke mayroon lamang pong kaunting ganyan sa inyong katawan, ikamamatay na ninyo. Yung seafoods, yung dairy products, yung poultry at red meat, meron din pong arsenic sa totoo lamang. Pero pwede naman din po kayong mag-alternate ng brown rice to red rice or basmati or jasmine. Less arsenic yung mga yan. Yung mga lentils naman daw, meron daw phytic acid o phytic acid na anti-nutrient. Totoo din po yan. Pero yung phytic acid na yan ay nawawala kapag hinuhugasan at niluluto ninyo ang munggo at iba pang lentils. May tanong po ako sa inyo, sino po sa inyo ang kumakain ng munggo na hindi luto? Ako, hindi ako kakain ng munggo, hindi niluluto. Lagay ko na din pala dito yung link ng paano ako magluto ng munggo na walang sahog na hindi nakakagaw. Tingnan nyo dyan. Meron din pong ibang beneficial effects ang munggo sa katawan kaysa sa mga risks na sinasabi ng mga detractors. At panghuli, may carbs daw po ang leche flan. No, agree naman ako na hindi kayo dapat kumain parati o araw-araw ng leche flan. Isang spoon po pwede naman, pero hindi naman yun makakasama to cleanse your palate lamang at kung may mga malansa kayo kinain. Pero uulitin ko lamang ha, hindi ko sinasabing kumain kayo araw-araw mayat-maya ng leche flan. Ang sinasabi ko lamang, hindi nyo man po ikamamatay kung kakain kayo niyan paminsan-minsan. Ibig sabihin, once a year, once in a quarter. At kung hindi naman po kayo diabetiko o kung na-reverse nyo na talaga ang diabetes niyo, hindi kayo dapat matakot sa carbs. Reverse nga, di ba? Ibig sabihin, kahit kumain kayo ng matamis, hindi tataas ang asukal ninyo. Reversed eh. Ibang usapan po kapag sinabi natin controlled. Kapag ka-controlled, hindi kayo kakain ng asukal kaya hindi tataas ang blood sugar ninyo. Again, ang bottom line lamang po na sinasabi natin dito ay hindi naman masamang kumain. Ang masama ay kung sosobrahan ang lahat ng bagay. Hindi naman po ninyo ikamamatay kailanman ang pagkain ng mga pagkain unless mabibilaukan kayo o magkakaroon kayo ng allergy tapos nakakain kayo ng mga pagkain. Allergic pala kayo, mahirapan kayong huminga, matetegi kayo. Sana po malinaw ito. Ulitin ko lamang hindi ko sinasabing kumakain kayo dapat araw-araw ng simple carbohydrates o asukal. Ang sinasabi ko, moderation ang kinakailangan at dapat yung sapat lamang po para sa inyo, hindi sobra. Sana malinaw at sana na-comprehend ito ng maayos ng mga tao. Hanggang dito lamang, follow na for more and share this to your friends. See you ulit next episode. Ingat!